Noong madaling araw ng February 5, 1987, nagulantang ang tahimik na bayan ng Atascadero, California. Isang maliit at mapayapang komunidad sa paanan ng Central Coast matapos ang isang marahas na insidente ng pamamaril. Sa isang apartment complex, natagpuan ng mga pulis at paramedics ang bangkay ng isang babae sa tabi ng sidewalk. May tama siya ng bala sa kaliwang sentido at may nylon stocking na ginamit bilang pantakip sa kanyang bibig. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis, tinanong nila ang mga residente ng complex at nalaman nilang ang biktima ay ang kanilang kapitbahay na si Lori Rainwater, 22 years old. Ayon sa kanila, narinig nila ang mga sigaw na sinundan ng sunod-sunod na putok ng baril, pero dahil sa makapal na hamog, hindi nila nakita kung sino ang salarin. Sa patuloy na pagsuyod ng mga awtoridad sa lugar, natagpuan pa nila ang isa pang bangkay sa likod ng gusali. Ito ay lalaki na may tama ng bala sa dibdib at isa pa sa likod ng ulo, execution style. Tulad ng unang biktima, may stocking din sa bibig nito. Kinilala siya ng mga kapitbahay bilang si John Rainwater, 25 years old, at asawa ni Lori. Pagdating sa loob ng apartment ng mag-asawa, nadiskubre ng mga pulis na nasusunog ang kanilang silid-tulugan. Sinadyang sunugin ito ng salarin upang sirain ang anumang ebidensya na maaaring makapagturo sa kanya. Matapos maapula ang apoy, sinimulan ng mga investigador ang masusing pagproseso sa crime scene. Nakita sa mga bakas ng dugo sa iba't ibang bahagi ng apartment na matindi ang pananakit na dinanas ng mag-asawa. Walang natagpo ang fingerprint, ngunit may mga narecover na duct tape na ginamit upang itali ang mga biktima, pati na rin ang 2 mittens na gawa sa medyas na binalutan din ng duct tape. Malamang ay para hindi nila matanggal ang pagkakagapos sa kanila. Napansin din ng mga pulis ang 2 bakanteng garapon sa isang mesa, na kinuha rin bilang ebidensya at ipinadala sa crime lab para sa masusing pagsusuri. Sa isinagawang autopsy, natuklasan ng medical examiner na maliban sa tama ng baril, may malalalim din na sugat ang mag-asawa dulot ng matitinding hampas at may senyales rin ng sexual assault. Ang mga slug mula sa .38 caliber na baril na ginamit ay isinailalim sa pagsusuri ng California Department of Criminal Justice Crime Lab. Habang ang mga forensic examiner ay abala sa ebidensya, si Investigator Bill Hanley mula sa opisina ng District Attorney ng San Luis Obispo County ay nagsimulang mangalap ng mga posibleng lead. Dahil walang testigo sa krimen, walang agarang suspek ang mga awtoridad. Nangyari ang krimen bandang 6:00 ng umaga sa isang madilim at mahamog na umaga na lalong nagpahirap sa mga saksi upang makakita ng malinaw. Dahil kulang ang ebidensya, lumapit ang mga investigador sa pamilya ng mga biktima para sa karagdagang impormasyon. Ayon kay Mrs. Martinez, ina ni Lori, wala siyang alam na sino man na may galit o naisaktan ang mag-asawa. Isa umano silang masayang magkapareha, may pananampalataya, at masipag sa trabaho. Kabilang sa mga ito ay ang pamamahala sa apartment complex para sa kanilang mga landlord. Maingat sa pera ang mag-asawang John at Lori Rainwater. Sa katunayan, nakapag-ipon na sila ng sapat upang lumipat sa mas malaking apartment bilang paghahanda sa kanilang balak na bumuo ng pamilya. Ayon sa ina ni Lori, itinatago ni Lori ang kanilang ipon sa mga maliliit na garapong babasagin. Nang maalala ito ng mga investigador, naisip nilang posibleng ito ang dahilan ng karumal-dumal na krimen. Natagpuan nga nila ang mga garapon na wala ng laman sa loob ng apartment. Palatanda ang posibleng pagnanakaw ang motibo sa pagpatay. Agad na isinailalim sa pagsusuri ang mga ebidensyang na-recover. Ang duct tape at ang mga garapong pinaniniwala ang pinaglagyan ng ipon ng mag-asawa. Si Marty Collins, isang latent print examiner, ang tumingin sa mga ito. Ngunit walang nakuhang fingerprint sa mga garapon. Sunod niyang sinuri ang duct tape. Subalit ito'y nagkadikit-dikit at nadurog, dahilan upang lalo pang bumaba ang posibilidad na makakuha ng malinaw na fingerprint. Hindi rin nagtagumpay ang mga karaniwang teknik ng pagsusuri ng latent prints. Bilang huling hakbang, ginamit ni Collins ang isang dye staining process gamit ang chemical na rhodamine 6G. Nang itapat ang laser light sa tape na may dye,
lumitaw ang isang bahagi ng fingerprint. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang maikumpara sa mga fingerprint na nasa record dahil ang nakuhang bahagi ay mula sa dulo ng daliri, imbes na sa pad kung saan karaniwang kinukuha ang prints ng mga suspek. Sa sumunod na mga buwan, ilang katao ang isinailalim sa interogasyon bilang mga posibleng suspek. Ngunit ang fingerprint analysis ang siyang nagbigay linaw na wala sa kanila ang responsable sa krimen. Sa puntong iyon, tila huminto na sa pag-usad ang investigasyon, ayon kay Detective Hanley. Sa loob ng halos 2 buwan at kalahati, araw-araw silang nagtrabaho ng 16 hanggang 17 hours, sumusunod sa bawat lead mula sa mga parole records at tip ng mga residente. Ngunit lahat ng ito ay nauwi sa mga dead end, hanggang sa dumating ang isang tawag noong April 29, 1987, 2 buwan matapos ang krimen. Isang babae ang nagsabing may impormasyon siya ukol sa pagpatay sa mga rainwater. Pumayag siyang magtungo sa istasyon para sa investigasyon. Ikinuwento niya na ilang araw bago ang krimen, nakilala nila ang mag-asawang Rainwater habang naghahanap sila ng malilipatang apartment. Kasama niya noon ang kanyang nobyo na si Dennis Dwayne Webb. Ipinaliwanag ng mag-asawa na sila'y tagasingil lamang ng upa para sa may-ari ng gusali at wala silang kapangyarihang magpaupa. Habang nasa loob ng unit, napansin ng babae na paulit-ulit na sumusulyap si Webb sa mga garapon ng salapi na nasa ibabaw ng kitchen counter. Isang kilos na ngayon ay tila may mas malalim na kahulugan para sa mga investigador. Para sa mga investigador, hindi pa sapat ang kwento ng informant upang patunayang may kinalaman si Dennis Dwayne Webb sa pagpatay. Ngunit may nadagdag pang impormasyon. Ikinuwento ng babae na isang linggo, matapos nilang makilala ang mag-asawang Rainwater, sila ni Webb ay naaresto sa isang drug raid. Nakakumpiska ang mga pulis ng droga at ilang armas, ngunit hindi nakita ang isang nakatagong .38 caliber na baril. Dahil sinusubaybayan ng informant ang kaso sa balita, napagtanto niyang ang naturang baril ay kapareho ng ginamit sa pagpatay kina John at Lori Rainwater. Kinabukasan nang makalaya siya sa piyansa, tumawag si Webb mula sa kulungan. Ayon sa kanya, inutusan siya ni Webb na paghiwa-hiwalayin ang baril at itapon ito sa karagatan mula sa isang bangin sa baybayin ng California. Sumunod ang babae. Binaklas niya ang baril, dinala ito sa isang liblib na lugar, at itinapon mula sa isang 300 talampakang bangin papunta sa karagatang Pasipiko. Sa wakas, matapos ang ilang buwan ng pagkalito at walang solid na lead, si Dennis Dwayne Webb ay itinuturing ng pangunahing suspek. Ngunit upang mapagtibay ang kaso, kailangang mahanap ang mismong baril na ginamit sa krimen. Nang inspeksyonin ng mga investigador ang lugar kung saan ito itinapon, nawalan sila ng pag-asa. Napakatarik ng bangin at halos imposibleng mahanap pa ang baril sa ilalim. Tinawag ang search and rescue team ng San Luis Obispo County Sheriff's Department. Maingat nilang isinagawa ang misyon, sinuri ang lugar, inihanda ang kagamitan, at isa-isang bumaba sa mapanganib na bangin. Matapos ang halos 3 oras na pagbaba, sinimulan nila ang masusing paghahanap sa dalampasigan sa ibaba. Mahigit 1 oras silang nagsaliksik, ngunit wala silang makita. Hanggang sa ilalim ng mga basura, natagpuan nila ang isang piraso ng .38 caliber Smith & Wesson revolver. Bagaman kalawangin at sira, naniniwala ang mga awtoridad na ito na nga ang baril na ginamit sa krimen. Ibinigay ang baril kay Investigator Hanley na hindi tiyak kung magagamit pa ito bilang ebidensya. Halos puno ng kalawang ang loob ng barrel at duda siyang makakakuha pa ng anumang ballistic evidence. Ipinadala ang baril sa California Department of Justice Crime Lab. Sa kabila ng kalagayan nito, na-reassemble at nalinis ito sapat upang magamit sa test firing. Inihambing ang mga test-fired bullets sa mga bullet na narecover mula sa katawan ng mga biktima. Nagkaroon ng ilang magkatulad na marka, bagamat hindi lahat ay tumugma. Habang lumalakas ang kaso laban kay Webb, hindi pa rin ito sapat upang mapatunayang siya nga ang pumatay. Kaya't muling humingi ng tulong ang mga pulis sa informant. Pinakiusapan nila itong magsuot ng wire at lihim na i-record ang usapan nila ni Webb
sa loob ng bilangguan. Pumayag ang babae kahit may banta ng kapahamakan. Ayon sa mga investigador, tunay ang motibo ng informant. Nais lamang niyang makamit ang hustisya. Wala siyang hininging kapalit o pabor mula sa mga awtoridad. Sa mga naitalang pag-uusap, walang direktang pag-amin si Webb. Batid niyang posibleng nakarecord ang mga tawag sa kulungan. Subalit, nang maramdaman niya na nagtitiwala at nag-aalala ang babae, lalo na't sinabi nitong siya ang pinaghihinalaan sa mga pagpatay, nagsimula siyang magsalita, ngunit sa pamamagitan ng code. Sa mga naitalang pag-uusap, tinukoy niya ang baril na itinapon sa baybayin bilang isang pusa. Kapag pinag-uusapan naman ang pagpatay, ginagamit niya ang salitang popping grapes. Kinailangan ng mga investigador na suriin at unawain ang mga salitang ito upang ma-decode ang kanyang mga sinasabi. Sa kanilang pag-uusap, tiniyak pa ni Webb sa informant na walang dapat ipag-alala. Hindi lang niya itinapon ang baril, siniguro rin niyang walang naiwanang fingerprint. Bagaman hindi ito direktang pag-amin, sapat na ang mga sinabi ni Webb upang makakuha ng search warrant para imbestigahan ang kanyang sasakyan. Sa ilalim ng upuan ng driver, natagpuan ng mga investigador ang isang rolyo ng duct tape na kahalintulad ng ginamit sa mga biktima. Sa trunk naman ng sasakyan, nakuha ang isang resibo para sa duct tape na binili noong February 4, 1987, bandang 8:37 ng gabi, ilang oras bago mangyari ang krimen. Kahit naniniwala na silang si Webb nga ang salarin, kailangan pa rin ng pisikal na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa crime scene. Dahil ang natagpo ang fingerprint sa duct tape ay galing sa dulo ng daliri, hindi ito maitugma sa mga nakatalang fingerprint ni Webb sa mga record. Humingi ng court order ang mga investigador upang kumuha ng panibagong fingerprint sample sa mas mataas na bahagi ng kanyang mga daliri. Si Marty Collins mula sa Department of Justice Crime Lab ang nagsagawa ng pagsusuri. Gamit ang 5x magnifying glass, inihambing niya ang larawan ng print mula sa tape sa bagong kuhang fingerprint ni Webb. Matapos ang masusing pagsusuri ng mga ridge characteristics, napatunayang ang fingerprint ay kay Dennis Dwayne Webb. Ito na ang ebidensyang kailangan upang kasuhan si Webb ng 2 bilang ng capital murder. Ayon sa teorya ng mga investigador, matapos makita ang mga garapon ng pera sa apartment ni na John at Lori Rainwater, nagsimula ng magplano si Webb. Ilang araw matapos ang unang pagkikita, bumalik siya sa apartment at sa pilitang pumasok. Bukod sa pagnanakaw ng ipon ng mag-asawa, pinahirapan at tinorture pa niya ang mga ito sa loob ng ilang oras. Nang makatakas ang mag-asawa, hinabol niya sila at walang awang pinatay. Upang mawala ang ebidensya, sinunog niya ang kanilang silid. Noong June 20, 1988, nahatulang guilty si Dennis Dwayne Webb sa kasong robbery, burglary, at 2 counts of murder with special circumstances. Sa penalty phase ng paglilitis, humarap si Webb sa korte at sa unang pagkakataon, inamin ang kanyang responsibilidad sa pagkamatay ni na John at Lori Rainwater. Matapos marinig ang kanyang pag-amin, hinatulan ng hurado si Dennis Dwayne Webb ng kamatayan. Ngunit ayon sa official report mula sa California Department of Corrections and Rehabilitation at iba pang balita, namatay si Dennis Dwayne Webb noong December 13, 2016 habang nasa death row sa San Quentin Prison, California. Siya ay 65 years old nang bawian ng buhay sa isang ospital malapit sa kulungan.